So, let me begin. Kilala nyo na ako pag nagsisimula, no? Lagi akong nagtatanong. Okay, let me begin with this question. How would you describe having the light of light in your everyday life? Paano mo isinasalarawan yung pamumuhay na kapag ka ikaw ay mayroong liwanag sa iyong buhay, paano mo ito nakikita sa araw-araw na yung pamumuhay? Paano mo naiisalarawan? How would you describe yung buhay na kapag ka ikaw ay may ilaw, pag ikaw ay may liwanag sa araw-araw mong pamumuhay, ano kaya ang klaseng buhay mayroon ka? Di ba? Okay, just imagine, sino dito po yung, ako kasi lumaki ako sa probinsya, na sa gabi wala kasing kuryente doon sa lugar namin. Paggabi na po, napakadilim. At pag wala kaming gas, yung gas, yung mga lumaki probinsya. So, yung mga nakarating sa province, marahil karamihan dito ay hindi na lumaki sa province, no? Kaya may gasera, ayan yung gasera. Pag wala kaming gas, ang dilim ng bahay. Di ba? Hindi, yung bahay po namin ay up and down. Hindi ako makababa dahil baka ako'y madapa or mahulog. So ingat na ingat, nangangapa para lamang makalakad ng maayos dahil sa sobrang dilim. At nung mabuksan na yung gasera, ay nawawala yung takot, pwedeng pumunta or maglakad kahit na po sa ang parte ng bahay o kahit sa likod ng bahay namin. So, ganun kung malimbawa, may halintulad, ang ating buhay sa mundo na to. Kapag ka mayroong tunay na liwanag ang buhay po natin sa araw-araw, siguro maipipicture nyo, madidescribe nyo kung anong buhay mayroon kapag ka alam natin may liwanag ang ating buhay. Di ba? At dito natin makikita kung paano po tayo muling tuturuan ng Panginoon sa kanyang mga salita. If there's a title that I'd like you to remember in this conversation is this. From the very lips of Jesus, sinabi niya, I am the light of the world. Pag-uusapan natin, nung sinabi ng Panginoong Jesus sa mga taong nakikinig sa Kanya during His time at maging sa mga disciples na sinabi niya, I am the light of the world. Bakit niya to sinabi? Sa anong kapanahunan? Alam niyo po ang Panginoong Hesus nung siya'y narito sa lupa, lahat ng ginagawa niya ay napapanahon. Kahit na siya po ay pinipersecute, gusto na siyang patayin. Pero sabi ng Panginoon, hindi pa. Panahon para ako ay mamatay, para ialay ko ang aking buhay. Kaya po siya ay nag-escape, umaalis sa mga lugar na may mga taong gusto siyang gawing hari, umaalis ang Panginoon. Kasi hindi sa paraan na gusto ng tao kung ano yung mangyayari sa kanya. Kaya nung sabihin niya sa pagkakataon na to, sa ating mapag-aaralan, I am the light of the world, may purpose si Lord kung bakit. And I believe sa panahon po natin ngayon, nananatili yung plano na yun ng Panginoon. So let's read first this verse. John 8:12. Dito sinabi ng Panginoon, at dito ko po kinuha yung ating title. Jesus spoke again to the people. He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Ganda ng pangako ng Panginoon. Ano? Nung sinabi ito ng Lord, mayroon siyang gustong patunayan sa mga taong nakikinig sa Kanya. Mayroon siyang gustong ipaunawa. Subalit ang nakakalungkot, maging sa panahon natin ngayon, kahit anong linaw ng salita ng Panginoon, may mga tao pa rin na ayaw nila itong bigyan ng atensyon. Ayaw nila itong pakinggan. Kaya ang may encouragement po sa bawat isa, kung may mga bagay minsan na hindi natin naiintindihan sa buhay, every time we study and hear the Lord, the Word of God, let's give our full attention kasi I believe may pangungusap ang Diyos sa atin. Marami ng paraan ang Panginoon. Marami na siyang sinabi na ang kanyang mga salita ay higit sa anumang perlas o kayamanan sa mundo na to.
Kung ang Diyos mismo nagsabi na higit sa kayamanan o sa perlas ang kanyang mga salita, paano mo kaya binibigyan ng atensyon ang mga salita niya? Every time you hear the Word of God, parang ganito po yan eh. Pag nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, maraming mga hindrances, nayang maisip mo yung problema. Na minsan, tapos na yung service, problema pa rin yung nasa isip natin. At yung mga nasabi ni pastor ay hindi man lang natin naalala. Kaya pag uwi mo ng bahay, problema pa rin yung dala-dala mo. Kaya pag tinanong tayo ng kaibigan saan ka galing sa church, pero yung mukha mo minsan ay nakasimangot pa rin kasi yung problema ay hindi nawala. Di ba? Kaya yun po ang aking encouragement, kalimitan. Hindi nawawala ang problema, pero every time we hear the word of the Lord, let's focus and let's find out, Lord, bakit ko ito napakinggan? Bakit ko ito napag-aaralan? Ano ang iyong purpose? Dahil mahalaga po. Kung mayroong bagay na gusto kong tandaan niyo po sa ating conversation this afternoon is this. A life surrendered to Jesus always walks in the light. A life surrendered to Jesus always walks in the light. Gusto ko po na bigyan ng importance ang ating pong pamumuhay bilang nananampalataya or kung may mga tao man na hindi pa nananampalataya sa Panginoon ng lubos, ano ang kahalagahan nito sa buhay po natin? Okay, pag tiningnan po natin yung background ng ating mapag-aaralan, ang John chapter 8 ay nagpapaalala sa atin kung paano na ang Diyos ay naging mabuti sa isang babae po. Yung verse 1 ng chapter 8 to verse 11, mayroong dinala sa Panginoong Jesus isang babae na nahuli, caught in the act ng adultery, pangangalo niya. Siya ay dinala ng mga tao sa harapan ng Panginoong Jesus at niremind nila ang Panginoon. Sabi nila sa Panginoong Jesus, ayon sa batas ni Moses na aming tinanggap, ang sino mang tao o babae na mahuli ng akto sa pangangalo niya ay kinakailangang patayin sa bato. Stoned to death. Can you imagine nung araw? Pag ikaw napatunayan na huli na may kalaguyo, sa terminology natin ngayon, kalaguyo yung may pangalon niya, nangangalon niya. At nakita at nahuli ka, mayroon nakapag-send sa messenger, oy, may nagmarites, halimbawa panahon natin ngayon, may nagmarites. O ito may kasama, ganyan, at napatunayan, ikaw ay harap nila, tinatawag po nila mga elder, at napatunayan na ikaw talaga ay nagkasala, mismong nung oras na yon, can we imagine? Binabasa ko po ito, kawawa talaga yung mga tao. No? Sa oras na yon, dadampot ng bato ang mga tao na nag-a-accuse, at simula nilang babatuhin hanggang mamatay ang babae na yon. Ganon katindi. Hinarap nila sa Panginoong Jesus, pero doon sa sulat po ni John, sinabi ni John, kaya nila dinala sa Panginoong Jesus para subukin lang si Jesus. Itong mga tao na to may alam, pero hindi sila naniniwala kung sino si Jesus na pinagdalhan nila. Gusto lang nilang itry si Jesus, kung ano ang gagawin ni Jesus. So anong ginawa ni Lord? Yumuko, nagsulat lang sa lupa. Pag binasa niyo po, wala siyang sinabi, wala ni anuman, anong gagawin namin? Sumuko. And then, nung si Lord ay tumayo, ang sabi niya, kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. And then, sulat na naman si Lord. The second time around na si Lord ay tumingin sa mga kausap niya, wala na po yung mga tao. Nag-alisan. Yung babae, naroon pa. Hindi nila binato. Ang tanong ni Lord, nasaan na sila? Umalis na sila. Di ba? Sabi niya rin sa babae, humayo ka na rin at huwag ka na magkasalang muli. Yung kapatawaran ng Panginoon tinanggap niya, yung justice ng Panginoon tinanggap niya. Only God can judge.
Kaya ito isang bagay, yung background nito ay magpapaunawa sa atin kung anong kagandahan ang naranasan ng babae na yon. Kaya ito pong verse natin mapag-aaralan, yung sinabi ng Panginoon na I am the light of the world. Ito po sa isang lugar na kung saan ang mga kababaihan ay nagtitipon-tipon. Sila'y masaya, bagamat yung iba ay makasalanan, pero masaya sila at sila'y nagsa-celebrate. Isa pong celebration, nagpapasalamat sila sa Diyos. Dahil unang-una, inaalala nila yung ginawa ng Diyos from the Old Testament kung paano iniligtas ng Diyos ang Israelites. Doon sa wilderness na lang, halimbawa, kung paano na ang Diyos ay nagbigay sa kanila ng pillar of fire. Na habang sila ay nasa wilderness tuwing gabi, mayroon pong liwanag, mayroong apoy na nangunguna sa kanila. At doon, ayon na rin sa description, mayroon po kasi silang 7 lampstand na tinatawag sa ating image. Yun ay may sindi halos lahat at sila ay nagpupuri sa Diyos, nagpapasalamat. At based sa pag-aaral, naroon ang Panginoong Hesus noong mga panahon na yon. Kaya sinabi niya sa harapan ng mga tao na naroon nagse-celebrate, maraming mga kababaihan, sinabi niya, I am the light of the world. Nakikita ng mga tao yung ilaw na kanilang sinindihan na napakaliwanag. Ginamit ni Lord yun na illustration para ipakita sino ba ang tunay na liwanag. At sinabi ni Lord, I am the light of the world. At doon natin makikita ang mga katotohanan sa kanyang mga salita, ano ang tinuturo ng Diyos sa atin sa panahon na to. If we will continue the verse, in verse 13 it says, the Pharisees challenged him, here you are, appearing as your own witness, your testimony is not valid. Ano yung sinabi kasi ng Panginoon? I am the light of the world. He who follows me will never walk in darkness. At kanilang question ng Panginoon, sino ka para magsabi niyan? Di ba? Your testimony is not valid kasi nung panahon po, of course, maging sa panahon naman ngayon pag ikaw ay nag-witness o pag ikaw ay mayroong kiniklaim at wala kang witness, hindi ka basta-basta pinapaniwalaan. Di ba? So, at nung panahon ng Panginoong Hesus, ganun yung mga tao. Patunayan mo na ikaw talaga ay ilaw. Yun yung point nila. Sinong witness mo rito? At sinabi ng Panginoon, pagbabasahin po natin mga sumunod na verse, my Father is my witness. Ang tinutukoy ng Panginoon ay walang iba kundi ang Diyos Ama na nagpadala sa Kanya. At sa conversation, pag tinignan po natin sa verse 18 to 19, I am who testifies for myself, my other witness is the Father who sent me. Then they asked him, where is your father? You do not know me or my father, Jesus replied. If you knew me, you would know my Father also. Now, it's very clear sa statement ng Panginoong Hesus nung panahon na kausap niya ang mga tao na to, mga Jewish, may alam sa batas, may alam sa Old Testament, sa salita ng Diyos, but they don't know who Jesus really is. Nung sinabi ng Panginoon, I am the light of the world, malaki pong impact sa kanila nung term na light. I am the light of the world. Yung world na tinutukoy ng Panginoong Hesus dito, sa Tagalog, sanglibutan. Ba? Para pong yung sinabi ni John sa John 3:16, for God so loved the world. At yan po ay mga tao, tayo yan. Yung world ay tinutukoy ng Panginoon na mga tao. Ngayon, gusto ng mga Jews na patunayan mo sa amin, kung ikaw talaga yung nagbibigay liwanag sa sanglibutan. At sinabi ng Panginoon, kaya hindi kayo naniniwala sa nagsugo sa akin kasi hindi rin kayo naniniwala sa akin. So, very clear sa statement ng Panginoon. Ang tao na gustong kumilala sa totoong Diyos, pag hindi niya kinilala ang Panginoong Hesus, hindi rin niya makikilala ang tunay na Diyos. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagpapaunawa. Hindi maiintindihan ng tao ang paraan ng Diyos sa kanyang buhay para siya'y mamuhay ng maayos kung hindi niya kikilalanin kung sino ang Panginoong Hesus. Kaya dinadala ng Panginoong Hesus ang mga nakikinig sa Kanya
Dinadala niya sa isang katotohanan, kinakailangan kilalanin niyo ako. Kinakailangan manampalataya kayo sa akin. Gusto niyong hanapin ang Ama? Hindi niyo siya makikilala kung hindi niyo ako kikilalanin. That's the point of Jesus. Pero hindi talaga naniniwala ang mga tao sa panahon na yon. At pag tinuloy po natin sa 21 to 22, once more Jesus said to them, I am going away and you will not look for me. You look for me and you will die in your sin. Where I go, you cannot come. This made the Jews ask, will he kill himself? Is that why he says, where I go, you cannot come? So dito natin nakikita po, nung sinabi ng Panginoon, I am going away and you will look for me and you will die in your sin. Unti-unti ngayon na pinapaunawa na ng Panginoong Hesus sa kanila kung ano ang mangyayari sa buhay ng Panginoong Hesus. Na siya po ay mapapako sa krus at siya ay babalik kung saan siya nanggaling. At yon ay ang heaven, the abode of God. Ito po, dito nagbigay ang Panginoong Hesus ng introduction saan sa nanggaling. Kasi makikita natin sa mga verses later, at kung babasahin nyo ang chapter 8 ng John, malinaw sa salita ng Panginoon kung saan po siya nanggaling. Pero ang point dito ni Lord na maganda makita natin muna is, you will die in your sin. Sabi ng Panginoon, aalis ako, pero hindi naman kayo makakapunta sa aking pupuntahan. Ang point ni Lord dito is, kung hindi tatanggapin ng mga tao sa panahon ng Panginoong Hesus, yung kausap niya, kung hindi ka maniniwala na ako ang ilaw ng sanlibutan, you will die in your sin. So yung pong died na sinabi dito ng Panginoon, ay hindi po yan basta kamatayan lang, patungkol po sa pisikal. Malalim yung point ng Panginoong Hesus dito. Nung sinabi na you will die in your sin, hindi po yan yung pisikal na kamatayan, mamamatay kayong makasalanan, hindi yung pisikal na kamatayan ang sinasabi ng Panginoon dito. So titingnan natin, malalim yung point ni Lord nung sabihin niya na you will die in your sin, and later, patutunayan natin sa mga salita ng Panginoon kung ano yung point ni Lord dyan. Kasi dito sa terminology ng Panginoong Hesus, again, ang understanding ng mga Jews during the time is the physical death. Sabi niya, will he kill himself? Diba? Ganon yung mindset nila eh. Nung sinabi ng Panginoon, I will go away and you will look for me and you will die in your sin. Where I go, you cannot come. So ang dating sa kanila, magpapakamatay ba itong tao na to? Yun yung dating eh, no? Pero that's not the point of Jesus kung titingnan natin. Hindi siya magpapakamatay, yun yung point ni Lord. At pag tiningnan po natin, 23 to 24, but he continued, you are from below, and I am from above. You are of this world, and I am not of this world. I told you that you would die in your sin. If you do not believe that I am He, you will indeed die in your sins. Yan. Ito na, nilinaw na ng Panginoon. Kasi ang tanong nila, magpapakamatay, papatayin niya ba yung sarili niya? Sabi ni Lord, kayo galing dito sa mundo na to. Okay, the term world, again, dito po sa ating binasa, kasi mababasa natin, nabasa natin kanina, sabi ni Lord, I am the light of the world. Okay? Ako ang ilaw ng sanlibutan. At sinabi rito ng Panginoon, you are of this world. So the same word, but based sa context, magkaiba po yung ibig sabihin ng Panginoon. Kanina yung sinabi ni Lord na I am the light of the world, ang tinutukoy niya na sanglibutan ay mga tao. Pero dito nung sinabi niya na you are of this world, ibig sabihin ni Lord, kayo ay narito sa mundo o sa sanglibutan or earth. So that is the place. I am not of this world. Ako ay hindi taga rito. Kasi malinaw sa doktrina po ng Biblia na ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao. Kaya dito ni Lord nilinaw, if you do not believe that I am He,
you will indeed die in your sins. Sa mga salita na to, mga kapatid, ay nagpaalala ang Panginoon sa kanyang panahunan nung sinabi niya na I am the light of the world. Kung hindi paniniwalaan ng tao, kasi yung sinabi ni Lord, if you do not believe that I am He, ang tinutukoy niya ron ay yung description niya that He is the light of the world. Kung ang mga tao ay hindi maniniwala that Jesus is the light of the world, sinabi ng Panginoon, you will die in your sin. So ang point dito ng Panginoon, term die or death na tinutukoy dito, ay ang status ng isang tao na siya po ay hiwalay sa Diyos. Hindi siya kailanman magkakaroon ng tunay na liwanag na nagmumula sa Diyos kung hindi niya pananampalatayanan ang Panginoong Hesus. Dahil ang Panginoong Hesus ang tunay na ilaw. Logically speaking, paano ka nga naman makakapamuhay ng may liwanag kung walang ilaw sa iyong buhay? Di ba, kagaya ng illustration ko kanina, pag patay ang ilaw sa bahay at may kadiliman, hindi ka makakalakad ng maayos. Pwede kang mapahamak. Kinakailangan mo ng liwanag. Yun yung point ng Panginoong Hesus dito. The term dead or die ay ang pamumuhay na hiwalay sa Diyos or malayo sa Diyos. So ang buhay ng isang tao na sinasabi ng Panginoon dito na malayo sa Diyos ay isang pamumuhay na siya'y lumalakad sa kadiliman. Walang maayos na direksyon, pwedeng mapahamak anytime, full of fear. Grabe yung takot. Siguro ilan sa atin dito, hindi ka naman matatakutin sa dilim. Sino rito matatakutin pag madilim? Ayan, may mga matatakutin sa dilim. Okay? Yung iba okay lang kahit madilim, hindi natatakot. Pero deep inside, mayroon po siyang fear. Dahil hindi niya nakikita kung anong nasa paligid niya. Anytime, pag biglang nagkaliwanag at may nakita kang na hindi ka aya-aya, matatakot ka. Di ba? Doon ka natitrigger, yun yung fear. So, ang katotohanan na gustong sabihin ng Panginoon, malayo ang tao sa Diyos kung hindi niya kikilalanin ang Panginoong Hesus bilang kanyang ilaw. Bilang kanyang gabay. At yun yung point ng Panginoon dito. Kaya doon sinabi ng Panginoon, ulitin ko yun sa verse 12, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. So, napakalino na sinabi ng Panginoon, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Okay, hindi sinasabi ng Panginoon literally na dahil sa inyong kasalanan, mamamatay physically. Hindi eh. Hindi yun yung point ni Lord. So, hindi ibig sabihin na pag nagkasala ka, patay ka agad. Di ba? You will die in your sin. Hindi sinasabi ng Panginoon, pag nagkasala ka, patay ka na physically. Hindi eh. Ay tayo po, lahat tayo nagkasala. Pero buhay pa rin tayo. So you will die in your sin. Sinasabi ng Panginoon na yung kamatayan na yon ay maghiwalay sa iyo at sa Diyos. Dahil wala kang ilaw, ang buhay mo ay walang maayos na direction. Hindi mo alam, huwag mga pa sa dilim. Yun yung point eh. Naalala ko na naman yung commercial dati sa Philippines. Panahon po namin ito, kung hindi nyo man alam. May commercial noon na huwag mga pa sa dilim. Bumili ng Everready battery. So alam ito ni Brother Boy, alam ito. Commercial yan, hindi ako nagbibigay po ng, wala akong bayad sa Everready battery. Pero naalala ko lang yung commercial na yon. Huwag mga pa sa dilim. And then biglang magpa-flash. Yung battery na yon. Bumili ka raw nun para laging bukas ang iyong flashlight. Galing, no? So dito sa salita ng Panginoon, kung wala ang Panginoong Hesus, walang liwanag. Now, ang point dito is this. Dinugtungan kasi ng Panginoong Hesus eh. Whoever follows me will never walk in darkness. Now,
Imagine now the situation. I am the light of the world. Sabi ni Lord, no? Siya yung ilaw. Ngayon, pag si Lord, literally, imagine nyo to. Kung si Lord ang ilaw, di katabi natin si Lord. For example lang, literal, nanayan ng Panginoong Yesus, literal. Pag si Lord lumakad at hindi ka sumunod, mawawala nga ng ilaw. Kaya sabi ni Lord, whoever follows me, kapag tayo sumusunod sa Panginoon, laging may liwanag. They will never walk in darkness kasi si Lord yung nagbibigay ng liwanag. At hindi tayo ni Lord dadalhin sa kadiliman. Dahil every time na si Lord ay naiyan, ang dilim walang magawa. Nagtatago. Imagine nyo lang, pag pinatay natin itong ilaw, magkakaroon ng kadiliman. Dumarating yung dilim pag walang liwanag. Buksan mo yung liwanag, ang dilim nagtatago. Tingnan nyo yung mga anino ng upuan. Yung anino na yan ay simbolo ng kadiliman. Hindi nila maharap ang liwanag. Na-notice natin? Tingnan nyo yung mga ilalim ng desk. Madilim, walang liwanag. Doon ni Lord pinapaunawa na siya ang tunay na liwanag. Ang taong sumusunod sa Kanya ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman. Dahil ang kanyang sinusundan ay tunay na liwanag. Ang linaw ng pangungusap ng Panginoon. At yung buhay niya, but will have the light of life. Magkakaroon ng pagiging maayos na buhay dahil sa tunay na liwanag. Now, tingnan po natin. To the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then, you will know the truth, and the truth will set you free. Now, let me clarify. Nung ito ay sinabi ng Panginoon, yung sinasabi na niya dito na you will know the truth, ang katotohanan na sinasabi niya dyan, ay hindi yung basta lang katotohanan na ang totoo ako ay hindi ito yung katotohanan na basta lang natin naririnig kung saan. Ang katotohanan na sinasabi dito ng Panginoon ay kung sino siya. Kasi sabi ng Panginoon, you will know the truth and the truth will set you free. Hindi ito yung katotohanan na, sino ba ang totoo na pumatay kay Jose Rizal? Diba? May alam tayo sa history. Diba? Sino ang totoong pumatay kay Jose Rizal? So, sabi sa history, mga Kastila. Diba? Binaril sa Luneta eh. Iisa ba yung history na ating binasa? Nakalimutan na. Wala na sa history nyo ron kasi medyo diba? Pinatay siya sa Luneta dahil sa mga prile na nag-akusa sa kanya. So mayroon tayong narinig na history. Of course, pinapaniwalaan natin yun na yun ay totoo. Pero hindi yung klase ng truth na gusto ni Lord Jesus. Gusto ng Panginoong Hesus na sabihin dito, hindi lang ito truth about history. Kasi ang dinugtong ng Panginoon, and you will set free. Pag nalaman mo ang totoo na to, ikaw ay makakalaya. Teka, bakit sinabi ng Panginoon yung term na free or freedom? Pag binasa niyo po yung conversation na yan, nagreklamo na naman yung mga kausap ni Lord. Kasi ang kanilang tanggap dun sa tinatawag nilang set free, ay ang pagiging slave sa idea ng isang Hudyo. Kapag po sila ay Hudyo at sila'y sumunod sa batas ni Moses, sila po ay may tinatawag na freedom. May kalayaan sila kasi sila ay galing sa lahi ni Abraham. At sila'y sumusunod kay Moses, sa kautusan ni Moses. Kaya sabi nila, pag binasa niyo po yung mga sumunod dyan, kami ay galing kay Abraham. Descendant kami ni Abraham. Bakit mo sinasabing kinakailangan namin lumaya? Alipin ba kami? That's the point ng mga Jew. Hindi nila naintindihan na yung freedom na sinasabi dito ng Panginoon is freedom from the bondage of the darkness or sin. Na sinasabi ni Lord previously, that if you will not believe me, you will die in your sin.
Yung statement na yon ay yung wala kang kalayaan dahil ang kasalanan ay nasa iyo. Yun yung point dito ng Panginoon. But if you will know the truth, at si Jesus yung truth, if you will know that Jesus is the light, you will have received the freedom. Yun yung point dito ng Panginoon. Ikaw ay makakatanggap ng kalayaan mula doon sa bondage ng kamatayan na tinatanggap ng tao dahil alam mo at kilala mo kung sino ang Panginoong Jesus. Kaya ang term ni Lord previously, if you will hold my teaching. Conditional, no? Kung ang aking mga sinabi ay paniniwalaan mo that I am the light of the world, he who follows me will not walk in darkness. Kung yun ay paniniwalaan mo, kung yun ay pangahawakan mo, sabi ni Lord, ikaw ay tunay kong tagasunod. This is connected doon sa sinabi ni Lord, whoever follows me will never walk in darkness. Doon dahil sumusunod ka sa akin, sabi ni Lord, then you will know the truth. Yung pagsunod natin sa Panginoong Hesus at pananampalataya natin sa Panginoong Hesus, ang siyang nagbibigay sa atin ng kaliwanagan kung ano ang tunay na buhay. Now, kaya sabi ko po, a life surrendered to Jesus always walks in the light. So pag tiningnan po natin ang buhay natin, because Jesus is our light, unang-una na gustong patunayan ng Panginoong Hesus sa atin, we can overcome personal darkness. Marahil tatanungan natin, ano yung personal darkness na yan? Alam niyo po ang term na darkness. Sa terminology na ginamit ng Panginoon, you will not walk in darkness. Ito po yung isang status sa buhay natin na tayo kapag walang ilaw ay namumuhay sa paraan na gusto ng laban o ng kaaway. At yan yung kadiliman. At ito yung paraan na ang kasalanan ay baliwala sa tao. Kasi nga yung condition na, kasi hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. Hindi mo naintindihan kung yan ba ay kasalanan o hindi. At ang masakit, minsan kahit alam mo ng kasalanan, pero hindi natin magawang pagtagumpayan dahil wala tayong lakas to overcome it. Now, pag titingnan natin ang buhay natin in reality, in real life, no? In reality, pag ang Panginoong Hesus ang tunay na buhay po, ang tunay na ilaw natin sa buhay, mayroon pong tinatawag na mga personal darkness in our lives. Ano ba to? Ito yung status sa buhay natin na mayroong ang takot. Di ba yung term na darkness? Wala kang nakikita. Takot ka sa future. Panginoon, ano kaya mangyayari sa akin? Yung kontrata ko, Panginoon, malapit nang matapos. Di ba? I-renew pa ba ako ng amo ko? Yan yung mga tinatawag po natin na personal darkness. Probably hindi ka naman nagkakasala na kasi inalay mo na yung buhay mo sa Panginoon. Pero may mga fear pa rin sa buhay mo. May mga pagkakataon sa buhay mo na para ka pa rin nasa dilim. Hindi mo alam kung ano yung gagawin. Di ba? Magagawa nating ma-overcome ano man yung fear na yon. Ano man yung personal, kumbaga po ay darkness na yan because of Jesus. Mayroon tayong takot. Ano ba ang sabi ng Panginoon? Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. Ang daming promise ng Panginoon. I will help you. I will uphold you. Di ba? Dito natin makikita na ang salita ng Diyos ay nagiging kalakasan natin. At sabi ko nga kanina, if Jesus is the light, sabi ng Panginoon, whoever follows me will never walk in darkness. Just imagine, pag sumusunod tayo sa Panginoon, Lord, ano kaya mangyayari sa future namin? Sa family ko, another darkness yan. So pag hindi natin ma-overcome yun, may tendency, makagawa tayo ng isang desisyon na pwede mong ikapahamak. Kasi naroon ka sa fear. Ano kaya mangyayari sa mga mahal ko sa buhay? So minsan hindi ka na makapagtrabaho ng maayos.
From time to time, yun na lang iniisip mo. Pag may nabasa kang balita, ikaw yung unang-unang umiiyak. Hindi dahil sa binasa mong balita, kundi na naaalala mo na naman, anong mangyayari na lang sa pamilya ko? Yun yung fear eh. Yun yung personal darkness. At minsan hindi tayo makawala doon. Si Lord lang ang pwedeng mag-assure sa atin, anak, pagkatiwala mo na sa akin, kung ano man yung takot na yan sa buhay mo, ako yung liwanag eh. Pag sumusunod tayo sa Panginoon, alam mo yung, ang saya-sayang maglakad, lalo na dito sa Hong Kong, kahit gabi, sa dami ng ilaw. Diba? Sa Hong Kong, nung unang dating namin sa Hong Kong, wow, City of Lights. Kahit saan ka pumunta dito sa Hong Kong, may ilaw. Kahit yung mga, di ba sa mga bundok, yung mga trail, naglagay sila ng mga lights na makikita mo pa rin kahit pa paano yung dadaanan mo. Although hindi pa lahat. Pero naglalagay sila eh. Gustong patunayan ng gobyerno ng Hong Kong na maliwanag ang Hong Kong. Masaya ang buhay sa Hong Kong. Alam mo yung mindset na pag narinig Hong Kong, City of Lights, ang saya-saya kaya nun. Alam nyo ba yung nagagawa sa mindset ng tao? Diba, psychologically? Pagka ang tao nakakita ng kumukuti-kutitap na ilaw, ang saya. Wow, ang ganda naman ng ilaw na yun, di ba? Pag nasa harbor ka, Chim sa Choy, 8 o'clock, pag nagsimula na yung lighting show, ang ganda ng mga ilaw. Nakita nyo, mga laser. O hindi nyo pa nasubukan yon? Subukan nyo, pag off, di ba, punta kayo. Awan ko lang ngayon kung meron pa. Kasi dati kasi maganda yung lighting show doon sa harbor. Di ba, doon sa Hong Kong. Pag naroon ka sa Chim sa Choy, viewing deck, you will appreciate, kahit gabi, ang gandang lighting. Ma-appreciate mo, matutuwa ka. Meron kang maikikwento sa mga anak mo. Kung hindi nyo pa naranasan yon, so mamaya, pagkatapos ng service, pagkakain, alamin nyo muna kung may lighting show mamaya. Pwede po, kaya lang 8:00 yon. Baka may curfew kayo, hindi nyo pa rin makikita. Ang point ko rito mga kapatid, if we have Jesus as our light, we can overcome personal darkness. Huwag po tayong matatakot, huwag tayong anumang mga problema, natatakot tayo dahil problema natin, future sa family, sa trabaho, savings, everything. Hindi ko sinasabing huwag problemahin. Hindi ko sinasabing huwag i-consider na problema. Problema talaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin pagkagising mo wala ka ng problema. Nariyon pa rin ang problema. Pero ang point ko lang, magtiwala ka sa Panginoong Hesus na sasamahan ka niya lahat ng problema. Para ikaw ay makapagtrabaho ng maayos. Sa araw-araw na lang na ginagawa ng Panginoon, di ba? At magang ating trabaho, hindi po madali. Minsan, part yan ng personal darkness. Yung hirap tayong lumaban sa buhay. Problema sa asawa, problema sa anak, problema sa mga papangasawa, yung mga single pa. Hindi pa napapangasawa, problema na. So ay lalo na kapag ka napangasawa na, sabi nung iba, ay, hindi pa tayo kasal, grabe ng problema ko sa iyo, how much more kaya pagkasal na tayo. O di ba? Yan yung mga bagay na ano na lang mangyayari sa buhay ko. Kung si Lord po ay ilaw natin, pati yung mga area na yan, bibigyan tayo ni Lord ng mga bagay na dapat natin gawin. Pangalawa po na pwede nating mapagtagumpayan is the moral and cultural darkness. We can overcome. Moral and cultural, ano po ba yan? Ito yung mga nakapaligid naman po sa atin. Mga tao na nagbibigay ng mga negative impression. Mga tao na nagbibigay ng mga maling katuruan. Halimbawa, sa moral po na tinatawag, moral darkness. Ito po yung term ng relativism or related or relativism kung tawagin sa mundo na to. Na ang katuwiran, kung sa iyo ay tama, sa akin ay pwedeng hindi tama. Okay? Kung sa akin ay mali, sa iyo ay pwedeng hindi maging mali. So in short, nagkakaroon ng conclusion, tanggapin na lang natin bawat opinion. Opinion mo yan, tanggapin ko,
To the point, pinapaniwalaan niya yung opinion na yon. Na kahit mali, di ba, paniniwalaan ko yan. Dahil opinion mo yan eh. Kung ang truth sa iyo ay ito, at ang truth sa akin ay ito, magkaiba man tayo, ay di, yes naman tayo ng truth. Bahala na kung sino talaga ang may totoong totoo, ay di siya ang katotohanan. Ito yung bagay na nagagawang tanggapin ng bawat tao kahit po hindi dapat tanggapin, pero paniniwalaan. Na sa kanyang sarili, pwede namang gawin yan kasi ginagawa nga ng iba eh. Bigyan ko kayo ng example. Although ito ay, kumbaga po ay bagay na nakikita natin sa mundo, yung moral na tinatawag, ito yung ang pagpatay, di ba? Sabi nila, ay okay lang. Dahil gumawa ka ng mali, dapat ka lang napatayin. Sabi ng ibang tao, tama. Kasi yan ay paghihiganti mo. So dapat lang pumatay ka. Sabi ng iba, mali. Hindi ka dapat pumatay. Pero sa lipunan, tanggap yan ng iba. Those are moral darkness. Tanggap. So halimbawa, ano pa yung mga tanggap sa iba? Although, of course, we respect. The term respect, hindi ibig sabihin na ikaw ay nag-a-agree. Nire-respeto mo yung kanilang pananaw. Pero hindi ka nag-a-agree. Okay? Siya ng moral and cultural darkness. Ire-respeto ko kung ano ang belief mo, pero hindi ko pwedeng gawin kung ano yung belief mo. So, kung tayo ay nasa tunay na liwanag, ang ine-express natin is respect to people. Not yung tinatawag po natin na agreement in a sense na gagawin din natin kung ano yung ginagawa niya. Kasi okay lang naman sa kanya yun eh. So, gagawin ko rin. So, halimbawa, okay sa ibang bansa yung ang lalaki magpakasal sa kapwa lalaki. Wala nang problema yun eh. Sa bansa natin, hindi pa rin pwede yun. Babae magpakasal sa kapwa babae, wala nang problema sa kanila yun. Pero sa bansa natin, hindi pa rin pwede yan. Yan ay patungkol po sa moral and cultural darkness. So ibig sabihin, sa ating pananampalataya sa Panginoon, magagawa natin na irespeto ang tao, pero hindi natin ipapractice kung ano yung practice na mali. Di ba? So for example, isa sa moral and cultural darknesses. Sa iba, tanggap yung live-in na lang tayo. Kasi wala namang mangyayari. Pakasal tayo, ganun din. Live-in na lang. At least kung ayaw mo na sa akin, o di walang problema. Ayaw na. Uwi ka na sa magulang mo, uwi ako sa magulang. Di ba ganun na minsan ang usapan? At yun ay tanggap na sa lipunan. Pero again, moral and cultural darkness, hindi yun yung nais ng Panginoon. Diba? Kaya tayo ay itinatama ng Panginoon. So ito yung mga bagay na to na magagawa nating sundin ang kalooban ng Panginoon ayon sa kanyang paraan dahil siya yung nagbibigay liwanag sa atin. Kaya yung background ng binasa natin kanina, may mga taong humuhusga sa babae na nahulin sa pangalo niya, na parusahan. Hindi siya pinarusahan ni Jesus. Napatayin. Sabi ni Lord, yung walang kasalanan, ang unang bumato. Sa mundo na to, yung moral and cultural darkness, maraming taong humuhusga sa atin. Kasalanan ka, ganyan-ganyan ang buhay mo, ganyan-ganyan. Tapos ngayon, pa-praise the Lord ka lang. Diba? May mga ganun eh. Nakikita mo ba yung buhay mo dati? Pares-pares lang naman tayo eh. So yung mga ganung bagay na hinuhusgan tayo ng tao. Pero kagaya ng paalala ng Panginoon, hindi rin siya hinatulan ng Panginoon. Pero maganda yung paalala ni Lord. Ayaw ka, huwag ka na magkasala. Ibig sabihin, kung ang tao may tunay na ilaw at susunod siya sa Panginoon, makikita niya yung pamumuhay na maayos at maiiwasan niya talaga na mamuhay sa kasalanan. Pangatlo, we can find the right direction in life. Kasi si Lord na yung sinusunod natin, na itatama na natin yung buhay. Di ba, Lord, alam ko kasalanan to. Help me, Lord, na maitama.
So gagawa ka ngayon ng mga paraan para itama mo yung pagkakamali. You prayed and in His perfect time, I believe, Panginoon, lahat ng bagay magiging maayos. At dito natin makikita kung paano ang Panginoon kikilos sa atin. Huwag po tayong sumuko. Kasi may tendency sa buhay natin na, ay, sobra namang lupit ng Panginoon. Pinaparusahan niya ang mga tao nagkakasala. Hindi po ganun ang Diyos. Kalupit. Na dahil may kasalanan ay parurusahan agad ng Panginoon. Yung pong katotohanan patungkol sa Bible na nagpaparusa ng Diyos, yes, totoo yun. Patungkol sa Bible na mahal ng Diyos lahat ng tao, yes, totoo yun. Pero wag nating kailanman sabihin na nagkasala ako, parurusahan ako ng Diyos. At wag nating sabihin, kaya ako naghihirap kasi ito ang parusa sa akin ng Diyos. Minsan, we need to pray for it. Hindi ibig sabihin na hihirapan tayo, pinaparusahan ka ng Panginoon. Minsan yung hirap sa buhay natin ay consequence ng mali nating desisyon sa buhay. Ayaw lang Diyos na mahirapan tayo. Hindi tayo minsan kasi tayong tao pag nag-isip, di ba? May nagkamali sa atin, humanda ka. Pag nagkita tayo, makikita mo ang hindi mo pa nakikita. Ayan. Ibig sabihin, nag-isip tayo na makakaganti ako sa wakas. That is our mindset. Si Lord, hindi po ganon. Huwag nating ilagay sa sarili natin, sa kaisipan natin na, kasi ako ganito, gumagante. Siguro si Lord ganti niya ito sa akin. Kaya ako ganito ang buhay. Hindi po ganon ang Diyos. Kung mayroon mang bagay na nangyayari sa buhay natin, probably sa ngayon, halimbawa, ano ba yung consequence ng ating wrong decision from the past? Huwag nating isipin na parusa yan ng Diyos. We should face it. Kasi sa ating mga ginawa, di ba, sabi ni Lord, pag nagtanim ka ng bawang, huwag kang umasa na sibuyas yung aanihin mo dyan. Bawang yung makikita mo yan. Gusto mo magkaroon ng sibuyas, edi magtanim ka ng sibuyas. Alisin mo na yung mga bawang. Para sa mga susunod, sibuyas lahat. Yung palang gusto mong sibuyas eh. Yun ang point ni Lord. Anak, kung nagkasala ka man dati, hindi ibig sabihin pinaparusahan kita. Harapin mo lang, hindi po hindi harassment. Harapin mo lang, anak, kung ano yung naging consequence ng mali mong decision from the past. Matatapos din naman yan eh. Mapagtatagumpayan mo rin yan. Ngayon, kung gusto mong maging maayos na, itanim mo na itong mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo na nanggagaling na sa akin. That is the direction na ng Panginoon because He is the light. So habang sumusunod tayo sa Lord, makikita ng Panginoon, lahat ng bagay na makabubuti sa atin, na sumusunod ka, ipapakita yun ng Lord sa iyo. One time nakita mo, ay, dati yun ang buhay ko, balikan ko ya. Sabi ni Lord, anak, diyan ka lang sa likod, sunod ka lang sa akin. Huwag mo kong paunahan. Di ba may mga ganun tayong decision man sa buhay? Side trip muna. Sabi ni Lord, anak, dito ka lang, huwag kang masyado makulit, sunod ka lang sa akin. Kasi pag humiwalay ka, mawawalan ka ng liwanag. Hindi mo na naman makikita yung katotohanan doon sa ginagawa mo. That's how the Lord described it. Pag nawala siya sa buhay ng tao, anong direction mayroon ang tao? Pwede siyang lumalakad, pero madilim ang kanyang buhay. Ibig sabihin, hindi mo alam kung anong mangyayari mamaya, anak. So kaya dinadala tayo ng Panginoon sa tunay na liwanag. At siya yun. Sa simula, mahirap. Kasi alam mo yung will mo, yung, di ba na, Lord, ito yung gusto ko mangyari. Sabi ni Lord, ikaw naman anak, naya na naman tayo. Di ba, napag-usapan natin yan. So, may mga ganun tayong conversations sa Panginoon na unti-unti tayo ni Lord na minomold ayon dun sa Kanyang gustong mangyari. At doon, sabi ko nga po, believing in Jesus as the light will give you a brighter life. Pag ang Panginoong Hesus ang tunay na liwanag po natin, mga kapatid, kahit saan tayo mapunta, may problema man, pero magiging maayos ang buhay mo. Hindi po mawala ang problema, ha? Hindi sinabi ni Lord, pag sumusunod ka sa akin, anak, wala kang problema. Hindi sinabi ng Panginoon yun. Pag sumusunod tayo sa Panginoon, may problema pa rin, pero kita mo kung paano ang tamang desisyon at solusyon
pag may problema. Bakit? Kasi si Lord ang magbibigay sa iyo. That's the brighter life. Yung problema, hindi mo siya tinuturing na problema to the sense na nagiging, alam mo yon, yung disabled ka, yung hindi ka makakilos, hindi ka makagawa ng desisyon. Hindi na magiging effect ng problema sa iyo. Kundi yung problema sa buhay natin, probably, yan pa ang maging challenge sa iyo para higit mong hanapin ang paraan ng Diyos sa sarili mo. Dahil may tunay kang liwanag, hindi ka po umaatras sa problema. At nasasabi mo, Panginoon, I believe, kung may problema man ako, ikaw ang magbibigay sa akin ng tamang solusyon. Haharapin ko to, Lord, may pagtitiwala sa iyo. Tuloy ang paglilingkod, tuloy ang gathering natin sa church, nagbabakasyon ka, maayos ang isip mo, alam mo ang ginagawa ng Panginoon, you have a brighter life because of Jesus. Kaya yung tanong ko kanina, how would you describe having the light of life in your everyday life? Di ba? Kung isa sa larawan mo ang buhay, kung yan yung buhay mo, na mayroon kang liwanag, ano kaya ang araw-araw na impact sa iyo pag may liwanag ang buhay mo? Di ba? Or kung baliktarin mo naman, kung walang liwanag at walang nagbibigay ng tamang direksyon sa iyo, ano kaya ang magiging buhay mo sa araw-araw? Mahirap. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon dahil siya ang ating ilaw. Kaya sabi ko, a life surrendered to Jesus always walks in the light. Pag ang buhay po natin, lagi natin pinapasakop sa Panginoon, lalakad tayo sa mundo na to na mayroon liwanag. This is my last advice. Allow Jesus Christ to be the light of your life and commit to living a life fully surrendered to Him. May part tayo, mga kapatid. Ang pagsunod sa Lord, kinakailangan ng decision to commit. Panginoon, susunod ako sa iyo dahil malinaw sa akin, ikaw ang aking Panginoon. Hindi lang sinabi ni Pastor sa aming aralan, Lord, kasi si Pastor makulit. Walang ginawa kundi kulitin. Hindi dahil nakukulitan lang tayo, kundi malinaw sa iyo. Panginoon, ikaw ang aking liwanag. Kaya ako sumusunod dahil malinaw sa akin na ikaw ang aking Panginoon. At sa iyo ako susunod. Hindi dahil napaalalahanan ako. Partly napaalalahanan tayo. But when you make a commitment, a decision, make it from your heart. Offer that commitment to the Lord as your full surrender to Him. Kasi kahit ka po mapunta, kahit wala si pastor na nagre-remind sa iyo, alam mo, yung commitment mo sa Lord, totoo. Pumunta ka sa ibang bansa na walang gawain kagaya nito, kasama mo naman si Jesus eh. So ang buhay mo magiging maayos pa rin. At ang hahanapin mo ay mga gawain na ang Panginoon ang siyang napapapurihan. Dahil si Lord ang sinusundan mo. You have the true life. And because you have the light of the world. At si Jesus po yun. Kumusta po tayo, mga kapatid? Tandaan po natin, ang ilaw natin ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Siya ang totoo at hindi kailanman siya magbabago. Nung sinabi ng Panginoon, you will know the truth that is about of who He is. And the truth shall set you free. Siya ang magbibigay sa atin ng tunay na kalayaan para ang buhay natin sa mundo na to ay maging maayos.